Hi, kung kanina ay adobo ang ating niluto, ngayon naman magluluto ako ng biko na may latik. Ito na isa lang ko ng aking panglatik. Ito yung magiging latik natin. Yung iba hinahalo nila pag ganito na. Ako hindi ko siya hinahalo. Hinahayaan ko lang mag-evaporate yung tubig. Tapos saka ko hahaluin pag yung mantika na lang talaga niya. And then meron na rin ako ditong gata para naman ito sa paglalagyan ko ng ating malagkit. Ilalagyan ko lang ito ng asukal na brown na brown. Meron akong nabili na asukal na brown na brown. Kung wala naman kayong asukal na sobrang brown, pwede nyo siyang haluan ng mascobado. O yung tawag dito sa amin, yung kalamay sa antike. Yan. Ito kasi is pangbenta ko, pang merienda mamaya. Pag ganyan ang itsura ng ating gata, ito yung sinasabi ko sa inyo na brown na asukal. Kung wala kayong ganito, pwede nyo siyang haluan ng kalamay sa antika ang tawag dito sa amin. Or, pag sa Manila naman ay mascobado sugar. So, lalagyan ko na siya. Ito lang naman yung ingredients natin sa biko. Yung malagkit na sinaing, tapos asukal at saka yung nalaglag na tuloy. Asukal at saka yung gata. Halu-haluin lang natin. Hanggang sa matunaw yung ating brown sugar. May sinaing na rin akong malagkit kaninang umaga. Sinaing ko na siya. Tapos, ilalagay na lang natin dito sa gata na may asukal at hahalu-haluin. Sa bawat probinsya kasi iba-iba yung pagluto ng biko. Dito sa amin sa Palawan, sinasaing muna namin yung malagkit. Sinasaing sa mahinang apoy. Tapos, gagawa kami ng ganitong parang arnibal. Saka namin ilalagay yung sinaing na malagkit. At malapit na ang ating latik. So, ito natunaw na yung ating brown sugar. Maglalagay na rin ako ng aking sinaing na malagkit. Ito yung sinaing natin na malagkit. Ayan. Ilulubog natin siya dyan sa ating arnibal. Konti lang yung sinaing ko kasi yung iba paggagamitan ko siya bukas para sa ating panindang bilo-bilo. Yan, hindi nyo makita ang aking itsura habang nagluluto kasi dalawa lang po ang aking kamay. Hindi ko makita yung lagayan ng aking cellphone doon sa aking stand ng aking cellphone. Yung holder niya ay hindi ko siya makita. Kaya ito, tsaga-tsaga. So, ito kailangan kong durugin ng husto ang ating sinaing na malagkit. Ayan, kailangan wala siyang buo-buo. Sa mahinang apoy lang para hindi agad ma-dry. Ma-absorb niyang mabuti ng kanin yung ating asukal sa may gata or yung ating arnibal. Mas madali kasi itong ipandurog. So, kailangan wala siyang buo-buo. Kailangan madurog natin siya ng mabuti. At lulutuin natin ulit ang malagkit doon sa arnibal sa napakahinang apoy lang. Para yung ating malagkit ay masarap. Ang ating biko pala ay masarap. Pag durog na siya, tatakpan ko siya ng dahon ng saging para mabango na rin siya. Make sure lang na hindi buo-buo yung ating sinaing. Ayan, wala na. Konti lang to, walang 1 kilo to. Pang ano ko siya, pang benta.
Sa isang kilong malagkit, naglalagay ako ng asukal na kalahating kilo. Tapos isang pirasong nyog ang aking nilalagay. So yan, nakita nyo naman wala na siyang buo-buo. Yan, kailangan hahaluin natin siya ng hahaluin hanggang sa mawala na yung kanyang yung tubig-tubig na yan ng gata. Nakikita nyo naman, maraming latik. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan siyang hahaluin para hindi siya dumikit sa kawali o dito sa ating aliasi. Magulo yung kortina ko kasi bagyo ngayon. Malakas ang hangin, magulo yung aking kortina. Lumilipad-lipad. Pansin nyo, wala akong alalay ngayon, wala si Ann. Kasi nag-request siya na kung pwede daw 2 days ang kanyang day off. Para yung kanyang anak ay maturuan niya magbasa. Kasi dalawa yung anak niya na elementary. Para daw matutukan niyang magbasa. Kaya ang kanyang day off ay Sabado, Linggo. Siya ng dahon ng saging. May dahon ako ng saging dito sa ref. Diba? Kahit nasa probinsya ako, meron akong tinatagong dahon ng saging sa aking ref. Para hindi na ako mamumuha ng dahon ng saging ng aming kapitbahay. Tatakpan ko lang siya sa mahinang apoy at tignan nyo naman ang ating latik. Lumabas na yung kanyang sariling mantika. At yan, pag ganyan na yung texture ng latik, yan, saka ko siya hinahalo. Pag lumabas na yung kanyang sariling mantika. Kasi yung ganyang texture ng latik, madali na yung masunog. Kaya kailangan babantayan na natin siya para hindi masunog. Yan, ang dami niyang mantika, Maganda yung nyog.